isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa mamahaling sahig ng tech center. Ibinagsak ni Marco Reyes ang telepono sa sisidlan nito. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang muka, ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang mga salita ng kanyang manager, si Sir Alfred, ay tila nakaukit pa rin sa hangin, matalas at malamig. Isa pang pagkakamali, Marco. Tandaan mo, maraming nag-aabang sa posisyon mo. Napapikit si Marco. Ang pamilyar na kirot sa kanyang sentido ay nagsimula na namang kumirot. Posisyon. Palagi na lang yon ang usapan. Ang posisyon na kailangan niyang makuha para patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang sarili, na hindi na siya babalik sa putik kung saan sila nanggaling. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak na humahampas sa salamin ng gusali ay parang pangungutya sa kumukulong galit sa loob niya. Kailangan niya ng mapagbubuntunan. At doon niya nakita ito. Sa gitna ng kumikinang na mga display ng pinakabagong mga laptop, nakatayo ang isang matandang lalaki. Payat ang pangangatawan, nakasuot ng kupas na puting kamiseta at luma ng pantalon. Sa paanan niya ay isang pares ng tsinelas na plastik na halatang marami ng pinagdaanan. Nakatayo lang ito roon, tahimik. Matagal nang nakatitig sa isang high-end gaming laptop na ang halaga ay katumbas na siguro ng isang taong sahod ng karaniwang manggagawa. Isang ngisi ng pagkainis ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Mga taong ganito. Mga taong pumapasok lang para magpalamig, mangarap, at mag-aksaya ng oras ng mga taong seryoso sa trabaho tulad niya. Hindi na niya hinintay na magsalita ang matanda. Mabilis at may bigat sa bawat hakbang, nilapitan niya ito. Hindi niya tinangkang ngumiti. "Sir?" Malamig niyang sabi. Sapat na para marinig ng ilang customers sa malapit. "May kailangan po ba kayo?" Tumingala ang matanda. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit bakas sa mukha ang pagod. Wala naman iho. Tinitingnan ko lang. Napakagaganda pala talaga." "Magaganda nga po," sagot ni Marco, habang ang kanyang tingin ay sinusuri ang matanda mula ulo hanggang paa. "At napakamahal. Ang mga unit na ito ay para sa mga seryosong buyer, hindi para sa mga tumitingin-tingin lang. Ang bawat salita ay may talim, direkta at walang pakundangan." Nakita ni Marco ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng matanda na agad na palitan ng hiya. Nakita rin niya ang paghinto ng ilang customers sa kanilang ginagawa. Ang mga mata nila'y nasa kanila, pero wala siyang pakialam. Ang galit niya kay Sir Alfred, ang bigat ng kanyang mga pangarap, ay kailangan niyang mailabas. "Kaya kung wala po kayong balak bumili," dagdag pa ni Marco, ibinaba ang kanyang boses na tila isang utos. "Mas makakabuti po siguro kung bibigyan natin ng espasyo ang mga totoong customer. Marami pa po kaming trabaho." Napayuko ang matanda. Walang galit, walang pagtutol. Tanging isang malalim na buntong hininga. "Paumanhin sa abala, iho. Pasensya na." Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad patungo sa labasan. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba. Itinulak niya ang salaming pinto at agad siyang sinalubong ng hagupit ng ulan at hangin. Nakahinga ng maluwag si Marco. Isang problema ang nabawas. Ngunit sa paglingon niya, sinalubong siya ng mga mapanuring tingin ng ibang tao. Mabilis silang nag-iwas ng tingin nang makita siyang nakatingin pabalik. May isang babae sa gilid, isang estudyanteng nakasabit pa ang ID sa kanyang leeg, na nakatitig hindi sa kanya, kundi sa papalayong anyo ng matanda sa gitna ng ulan. May kung anong emosyon sa mukha nito, awa marahil. Isinawalang bahala ito ni Marco. Ngunit bago siya bumalik sa kanyang pwesto, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Para masigurong hindi na babalik ang matanda, pinuntahan niya ang maliit na security office sa likod para tingnan ang CCTV. Sa monitor, kitang-kita niya ang eksena, ang paglabas ng matanda sa pinto, ang pagbuhos ng ulan, at pagkatapos, isang bagay ang nangyari.
Ang babaeng estudyante kanina, si Liana Cruz, base sa ID na nasilip niya, ay mabilis na lumabas din ng pinto. Hinabol nito ang matanda. May inabot ito, isang kulay asul na kapote. Tahimik na inabot, walang sinabi. Tinanggap ito ng matanda at bago maghiwalay, tumingin ito sa direksyon ng kamera. Hindi sa kamera. Tila tumagos ang tingin nito. At sa close-up ng high-definition na camera, nakita ni Marco ang mga mata nito ng malinaw. Hindi mga matang pagod o talunan. Mayroon itong kakaibang kapayapaan, isang klase ng dignidad na hindi nababagay sa kupas niyang damit at lumang katsinelas. Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Marco. Bago pa niya maproseso ang lahat, tumunog ang telepono sa loob ng security office. Mula sa intercom, boses ito ng kanyang manager. Marco, pumanik ka sa opisina ko. Ngayon din. May panginginig sa boses ni Sir Alfred. Hindi galit, kundi takot. Mabilis na tinahak ni Marco ang daan pabalik. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Sir Alfred na namumutla, nakaturo sa screen ng computer nito. Ano to, Marco? Nanginginig na tanong ng manager. Anong ginawa mo? Sa screen, isang video ang nagpe-play, kuha mula sa cellphone ng isang customer. Ang pamagat nito ay mabilis na kumakalat sa social media. Kilalang philanthropist na si Don Ramon Villanueva. Maliit na tinignan at ipinagtabuyan sa isang sikat na tech store sa Quezon City. Hindi maalis sa isip ni Liana ang itsura ng matanda habang tinatangay ng ulan. Higit sa lahat, hindi niya makalimutan ang tingin sa mga mata ni Marco Reyes, isang tingin na puno ng galit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Hawak niya ang kanyang cellphone, pero ayaw na niyang tingnan. Kanina pa walang tigil ang pag-vibrate nito dahil sa mga notifikasyon. Ang video ay kumalat na parang apoy. Ang comment section ay isang malaking hukuman kung saan si Marco Reyes na agad ang hinatulan. Mayabang. Walang puso. Sarap sipain palabas ng Pinas. Dapat dyan turuan ng leksyon. Napabuntong hininga si Liana. May bahagi sa kanya na nakokonsensya. Dapat ba ay nagsalita siya? Dapat ba ay pinigilan niya si Marco? Pero natakot siya. Sa lahat ng bagay, iyon ang kahinaan niya. Ang takot sa komprontasyon. Ang gusto niya lang ay tahimik na mag-aral, makatapos at tulungan ang pamilya niya. Biglang umilaw ang screen ng cellphone. Hindi isang notifikasyon, kundi isang text message mula sa isang numerong nakasave sa puso niya. Tito Ramon. Agad niya itong binuksan. Liana, apo, nakita ko na ang video. Huwag kang mag-alala sa akin. Salamat sa kapote. Napakalaking tulong. Ang mas nakakalungkot ay hindi ang ginawa ng binatang iyon, kundi ang kultura na hinahayaan ang mga ganoong bagay na mangyari. Mag-ingat ka palagi. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Si Don Ramon Villanueva, ang taong nagbigay sa kanya ng scholarship, ang taong itinuturing na siyang pag-asa ng kanyang pamilya. Napakabuti nito at nasaksihan niya mismo kung paano ito bastusin. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Liana pagpasok sa tech center. Kailangan niyang magpasa ng isang project sa isa sa mga computer shop doon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Hinahanap ang anino ni Marco. Ang buong lugar ay puno ng bulungan. Ang mga staff ay nagbubumpukan, nag-uusap ng pabulong. Narinig niya ang pangalan ni Marco ng paulit-ulit. Liana, di ba? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang lalaking matangkad, nakangiti, at maayos ang porma. Si David Lim, isa sa mga top sales agent, ang laging karibal ni Marco sa lahat ng bagay. Kawawa naman si Marco. No? Sabi ni David, may pekeng awa sa kanyang boses. Nakita kita kahapon. Ikaw yung nagbigay ng kapote kay Sir Ramon. Napakabuti mo. Ah, wala yon.
Mahinang sagot ni Liana. Mabait naman talaga si Marco. Medyo mayabang lang minsan. Siguro pagod lang talaga kahapon. Patuloy ni David, tila sinusubukan siyang basahin. Sana lang hindi siya matanggal. Malaking isda pa naman si Don Ramon. May kakaibang pakiramdam si Liana habang kausap si David. Parang may mali. Pero ngumiti na lang siya nang pilit at nagpaalam. Habang naglalakad, napadaan siya sa tapat ng glass-walled conference room at doon nakita niya ang eksenang kinatatakutan niya. Nakatayo si Marco sa gitna. Sa harap niya ay si Sir Alfred at dalawa pang nakasuit na hindi niya kilala. Hindi niya marinig ang usapan, pero kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Sir Alfred habang dinuduro-duro si Marco. Nakikita niya ang pagtaas-baba ng balikat ni Marco sa bawat sigaw. At sa unang pagkakataon, hindi pagkamuhi ang nakita ni Liana sa anyo ni Marco. Sa likod ng nakakuyom na mga kamao at matigas na panga, nakita niya ang pagkatulala, ang pagkalito, ang takot. Ang anyo ng isang taong lahat ng pinaghirapan ay guguho na sa kanyang harapan. Nang matapos ang pulong, naglakad si Marco palabas ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay walang direksyon, tila lumulutang. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang segundo lang iyon, ngunit para kay Liana, sapat na yon. Hindi na yon ang mayabang na sales agent ng kahapon. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong nasugatan, nalilito, at nag-iisa. Naiwan siyang nakatayo roon habang pinapanood si Marco na maglakad patungo hindi sa sales area, kundi sa pasilyo papunta sa likod ng gusali, papunta sa bodega. Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa kanyang ugaling umiiwas sa gulo. Mabilis siyang lumabas ng tech center. Pumunta siya sa kalapit na karinderya. Bumili siya ng isang lunchbox na may kanin at adobo. Mahigpit ang hawak niya rito. Bumalik siya sa loob ng gusali, nilagpasan ang mga kumikinang na gadget, at tinahak ang hindi pamilyar na pasilyo. Ang pasilyo patungo sa bodega, kung saan itinapon ang mga pangarap ni Marco Reyes. Ang amoy ng alikabok at lumang karton ang unang sumalubong kay Marco. Malayo ito sa amoy ng bagong bukas na gadget at air freshener na nakasanayan niya. Ang dating maliwanag na ilaw ay napalitan ng isang nag-iisang bumbilya na bahagya lang nagbibigay liwanag sa mga nagtataasang estante ng mga kahon. Ito ang bodega. Ang libingan ng mga lumang modelo, sira-sirang pyesa at ngayon ng kanyang karera. Pinilit niyang ituwid ang gusot sa kanyang mamahaling polo. Pakiramdam niya, ang dumi ng lugar ay kumakapit sa kanya. Nilalamon ang natitira pa niyang dignidad. Mula sa di kalayuan, dinig na dinig niya ang masayang tawanan ng mga dati niyang kasamahan sa sales floor. Bawat halakhak ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Reyes, ayusin mo na yung mga bagong dating na stock. Utos ng warehouse supervisor, isang lalaking mas matanda sa kanya na may mantsa ng grasa sa damit. Walang imik na tumango si Marco. Sinubukan niyang buhatin ang isang mabigat na kahon. Bigla niyang naramdaman ang pagprotesta ng kanyang mga kalamnan na hindi sanay sa pisikal na trabaho. Napangiwi siya. Ang mga kamay na dati sanay lang sa pag-type sa keyboard at pag-abot ng credit card, ngayon ay nangangapa sa magaspang na karton. Ito na ba ang kabayaran sa isang pagkakamali? Ang isang masamang araw ay katumbas na ba ng buong kinabukasan niya? Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang may marinig siyang mahinang pagtawag. Marco? Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan ng bodega si Liana Cruz, ang babaeng estudyante. May dala itong isang puting paper bag. Nag-aalangan ang bawat hakbang nito palapit sa kanya, na tila natatakot na baka anumang oras ay sumabog siya. Agad na naramdaman ni Marco ang pag-akyat muli ng init sa kanyang mukha. Iya, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Mas malamig pa kaysa sa inaasahan niya. Nakita kasi kita kanina, sabi ni Liana
Iniiwasan ng kanyang mga mata. Naisip ko lang na baka hindi ka pa nanananghalian. Kaya itinaas nito ang paper bag. Nagdala ako ng pagkain. Napatingin si Marco sa paper bag. Tapos sa mukha ni Liana, nakita niya ang sinseridad doon, ang pag-aalala. Pero ang utak niya, na puno ng galit at pagkadismaya, ay iba ang sinisigaw. Awa, inaawaan siya nito. Ang dating top salesman, ngayon ay kinakaawaan ng isang estudyanteng wala namang alam sa hirap ng buhay. Awa ba yan? Mapait niyang tanong. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng kahit na sino. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Liana na pahigpit ang hawak nito sa paper bag. Hindi awa to. Gusto ko lang, hindi mo kailangan gawin to. Putol ni Marco. Okay lang ako. Marami pa akong trabaho. Tumalikod siya at binuhat ang isa pang kahon. Ipinapakita na abala siya, na wala siyang oras para sa kaawaan nito. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Liana. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, narinig niya ang papalayo nitong mga yapak. Nang masiguro niyang wala na ito, marahan niyang ibinaba ang kahon. Napasandal siya sa estante at napapikit. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan at biglang kumalam ang sikmura niya. Doon niya lang napagtanto na mula pa kahapon, isang tasa lang ng kape ang laman ng tiyan niya. Ang pagmamataas niya ang nagtulak palayo sa pagkaing nasa harapan na niya kanina. Ang tanga niya. Napatingin siya sa direksyon kung saan umalis si Liana. Bakit nito ginawa iyon? Matapos ang lahat ng nangyari, dapat ay kasama ito sa mga nanghuhusga sa kanya. Pero hindi. Nag-abala pa itong pumunta sa impyernong ito para lang dalhan siya ng pagkain. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang insidente, may ibang emosyon na pumasok sa puso ni Marco maliban sa galit. Isang maliit na butil ng pagtataka at kalungkutan. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, umaasang baka text mula kay Sir Alfred na nagsasabing nagkamali lang sila. Pero isang email notification ang nakita niya mula kay David Lim. Subject: tulong. Binuksan ito ni Marco. Bro, narinig ko ang nangyari. Grabe. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Sir Alfred. Sasabihin kong stress ka lang talaga. Ka-team pa rin tayo. Laban lang. Habang binabasa ang mga salita, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Sa gitna ng kadiliman, isang ilaw ng pag-asa. Siguro, hindi pa naman ito ang katapusan. Siguro, may mga tao pa ring handang tumulong sa kanya. Hindi niya alam na ang kamay na nag-aalok ng tulong ay siya ring kamay na dahan-dahang magtutulak sa kanya sa mas malalim pang bangin. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ni Liana na ituon ang kanyang pansin sa pag-aaral. Pero palagi siyang dinadala ng kanyang isip pabalik sa bodega, sa anyo ni Marco, na pilit itinatago ang sakit sa likod ng galit. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tito Ramon. Liana, apo, samahan mo naman ako. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, gaya ng dati. Bibili ako ng laptop para sa apo ko. Kailangan ko ng opinyon ng isang expert na tulad mo. Napangiti si Liana. Isang simpleng pakiusap, pero sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagkita sila sa labas ng isang gusali na malayo sa naglalakihang mall. Sa harap nila ay isang maliit na computer shop na may pangalang Capit Tech. Malayo ito sa kinang at lamig ng lugar kung saan nagtatrabaho si Marco. Ang Capit Tech ay maliit, medyo masikip at puno ng buhay. Ang mahinang ugong ng mga electric fan ay humahalo sa tunog ng pag-click ng keyboard at masayang usapan. Isang binatilyong nakasalamin ang agad na sumalubong sa kanila. Boss, ma'am, welcome sa Capit Tech. Ano pong hanap natin? Hindi nito sinuri ang suot nilang damit. Hindi nito tiningnan kung mukha ba silang may pambili. Isang malawak na ngiti lang ang ibinigay nito. Gusto ko sanang tingnan ang mga second-hand na laptop ninyo. Iho? Magalang na sabi ni Don Ramon.
para lang sa pag-aaral ng apo ko. Naku, tamang-tama po ang dating ninyo, masiglang sabi ng binatilyo. Ako po si Ben. Halika po. Ipakita ko sa inyo ang mga best deals namin. Habang masusing ipinapaliwanag ni Ben ang specs ng bawat unit, napatingin si Liana kay Don Ramon. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa, na parang isang bata na nakakita ng bagong laruan. Taimtim itong nakikinig, nagtatanong, at walang bakas ng pagkabagot. Ganito pala dapat, naisip ni Liana. Ganito dapat tratuhin ang bawat taong pumapasok sa pinto mo, mayaman man o mahirap. Isang kirot ang naramdaman niya para kay Marco, kung nakikita lang niya ito. Tito, bakit po dito ninyo naisipang bumili? Hindi napigilang itanong ni Liana. Ngumiti si Don Ramon. Dahil ang mga lugar na tulad nito, apo may puso. Dito nagsisimula ang malalaking pangarap. Huminto ito sandali at tumingin kay Liana. At isa pa, dahil minsan din akong naging isang batang mahirap na nangarap magkaroon ng computer. Tumagos ang mga salitang yon sa puso ni Liana. Matapos ang halos isang oras, nakapili si Don Ramon ng isang simpleng laptop. Habang inihahanda ni Ben ang resibo, kumuha ng isang listahan si Don Ramon mula sa kanyang bulsa. Iho, sabi nito kay Ben. Bukod dito sa isa, gusto kong umorder pa. Sige po, sir. Ilan po? 23. Kalmadong sagot ni Don Ramon, habang iniaabot ang listahan na may mga pangalan. Para sa mga scholar ko, sila ang mga susunod na engineer at IT expert ng bansa. Kailangan nila ng magagamit na sandata. Natigilan si Ben. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa listahan. Tapos kay Don Ramon, tapos pabalik sa listahan. Sir, seryoso po kayo? Tumawa ng mahina si Don Ramon. Mukha ba akong nagbibiro? Ang katahimikan sa loob ng Capitec ay biglang napalitan ng sigawan sa tuwa. Niyakap ni Ben ang kanyang kasama. Halos maluha-luha sila sa biyayang hindi nila inaasahan. Sa paglabas nila ng tindahan, habang bitbit ang isang laptop, nakaramdam si Liana ng matinding pag-asa. Pag-asa na may kabutihan pa rin sa mundo. Naisip niyang sana, maintindihan din ito ni Marco, na ang tunay na halaga ay wala sa presyo ng tinitinda mo, kundi sa pagkatao mo. Pagbalik niya sa malaking tech center para tapusin ang kanyang proyekto, natanaw niya mula sa malayo ang isang pamilyar na figura malapit sa entrance ng bodega, si Marco. Pero hindi ito nag-iisa. Kasama nito si David Lim. Nakaakbay pa ito kay Marco na parang matalik na kaibigan. May ibinubulong na tila nakakatawa dahil bahagyang napangiti si Marco. Maganda sanang tingnan. Isang katrabahong sumusuporta sa kaibigang nalugmok. Pero nang mag-angat ng tingin si David at magtama ang kanilang mga mata, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa dibdib ni Liana. Ang nangiti ni David ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May malamig sa mga mata ni David. Isang bagay na hindi niya mabasa, pero alam niyang hindi maganda. Ang mga sumunod na araw ni Marco ay naging isang paulit-ulit na routine ng pagbubuhat, pag-aayos, at pagpapawis. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod ang katawan at mabigat ang kalooban. Ngunit ang email ni David Lim ang nagsilbing maliit na gasera sa kanyang madilim na mundo. Totoo nga sa kanyang sinabi, palaging dumadaan si David sa bodega. Bro, may tip ako sa'yo. Sabi nito isang araw, may dalang dalawang malamig na bote ng tubig. I-arrange mo yung mga bagong dating na Model X malapit sa pinto. May chismis na yan ang unang i-release next week. Pag hinanap ni Sir Alfred, mapapabilis mo ang trabaho niya. Bida ka. Sinunod ni Marco ang payo. At gaya ng sinabi ni David, hinanap nga ng manager ang mga ito. Sa halip na magkalkal pa, nakuha agad ng team ang kailangan nila. Isang tango ng pag-aproba ang nakuha ni Marco mula sa warehouse supervisor. Isang maliit na bagay, pero para kay Marco, iyon ay isang malaking tagumpay. Dahil kay David, pakiramdam niya ay may kakampi pa rin siya.
At nariyan din si Liana. Hindi na ito nagdala ng pagkain. Sa halip, sa tuwing break time niya mula sa klase, tahimik itong umuupo sa isang bench malapit sa labasan ng bodega, nagbabasa ng libro. Hindi ito nangiistorbo. Hindi ito nagtatanong. Nandoon lang ito. Noong una, hindi ito pinapansin ni Marco. Ngunit kalaunan, ang presensya nito ay naging isang pamilyar at nakakaginhawang tanawin. Isang araw, sa sobrang pagod, napaupo siya sa sahig hindi kalayuan sa bench nito. Mahirap ba talaga dyan sa loob? Mahinang tanong ni Liana, hindi inaalis ang tingin sa libro. Nagulat si Marco sa biglaang tanong. Kaya naman, maikli niyang sagot. Bakit mo nga pala gustong-gusto maging manager? Tanong ulit nito. Isinasara na ang libro. Napatingin si Marco sa kanya. Walang panghuhusga sa mga mata nito. Tanging purong kuryosidad. Isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya na magsalita. Para ibalik ang nawala sa amin, halos pabulong niyang sabi, ang pamilya ko. Dati kaming may kaya. Pero dahil sa isang pagkakamali, sa maling pagtitiwala, nawala ang lahat. Gusto kong patunayan na kaya kong itayo ulit. Yon. Na hindi Reyes ang pangalan ng mga talunan. Sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang bigat na matagal na niyang dinadala. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon ni Liana. Ikaw? Balik tanong niya. Bakit IT ang kinuha mo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Para tulungan ang mga magulang ko, magsasaka lang sila sa probinsya. Gusto kong bigyan sila ng komportableng buhay, yung hindi na nila kailangang magbilad sa araw. Sa sandaling iyon, hindi sila ang mayabang na salesman at ang tahimik na estudyante. Sila ay 2 taong may pangarap para sa kanilang pamilya. Isang koneksyon ang nabuo. Kinabukasan, habang nag-aayos si Marco ng mga kahon sa mataas na estante, biglang dumulas ang isa. Sinubukan niyang saluhin, ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ito at ang gilid ng kahon ay sumayad ng malakas sa ibabaw ng kanyang kamay. Aray! Daing niya habang mabilis na binabawi ang kamay. Isang mahabang gasgas ang sumalubong sa kanya at nagsimula itong dumugo. Marco! Bago pa siya makakilos, si Liana, nakararating lang para sa dati nitong routine, ay mabilis na tumakbo papasok. Nagulat ang ibang trabahador. Dumiretso ito sa first aid kit na nakasabit sa pader. Kinuha nito ang bulak, betadine at band-aid. Akin na, sabi nito. Ang boses ay kalmado pero may diin. Nag-aalangan man ay iniabot ni Marco ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagdampi ng bulak na may betadine sa kanyang sugat. Napangiwi siya sa hapdi. Sorry, sabi ni Liana at hinipan ng marahan ang sugat bago ito takpan ng band-aid. Ang init ng hiningan nito sa kanyang balat. Ang lambot ng mga daliri nito na nakahawak sa kanyang kamay ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa buong katawan ni Marco. Napatingin siya sa nakayukong mukha nito, ang mahahabang pilik mata, ang seryosong ekspresyon habang ginagamot siya. Nang mag-angat ito ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Ang ingay ng bodega ay tila naglaho. Tumikhim si Liana at mabilis na binitawan ang kanyang kamay. Ayan, okay na. Nakatitig lang si Marco sa kamay niyang may band-aid. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Liana at sa unang pagkakataon, isang tunay at walang halong pagkukunwari na salita ang lumabas sa kanyang bibig. Salamat, Liana. Ngumiti ito. Isang ngiting nagpaliwanag sa madilim na sulok ng bodega. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na tunog mula sa intercom ang pumutol sa sandali. Marco Reyes, pumunta ka sa opisina ni Sir Alfred. Ulitin ko, Marco Reyes, sa opisina ni Sir Alfred, agad. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Eto na. Sigurado siyang tatanggalin na siya sa trabaho. Ngunit nang magtama ang tingin nila ni Liana, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito na parang nagsasabing, kaya mo yan.
Huminga siya ng malalim at naglakad palabas. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Kumatok siya sa pinto at pumasok. Nakaupo si Sir Alfred sa kanyang mesa. Seryoso ang mukha. "Umupo ka, Reyes," sabi nito. "Alam kong nagkamali ka, pero ang kumpanya ay naniniwala sa pangalawang pagkakataon." Nagulat si Marco. "May isang malaking kliyente tayong kailangang makuha. Isang malaking foundation. Ikaw ang naatasan kong gumawa ng presentation. Ito na ang pagkakataon mo para makabawi. Huwag mo akong bibiguin." Hindi makapaniwala si Marco. Pagkakataon. Isang pagkakataon. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, ang isip niya ay lumilipad. Si David. Siguradong si David ang gumawa ng paraan para dito. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa wakas, isang sinag ng liwanag. Hindi niya alam na ang kliyenteng tinutukoy ay ang Villanueva Foundation. At ang liwanag na nakikita niya ay ang ilaw mula sa paparating na tren na babangga sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman muli ni Marco ang dating sigla. Ang paghahanda para sa presentasyon ay nagbalik sa kanya sa kanyang elemento. Hindi na alikabok at pawis ang kanyang kasama, kundi ang amoy ng bagong print na papel at ang tahimik na ugong ng computer. Binigyan siya ng isang maliit na cubicle para makapag-focus. Para sa kanya, ito ay isang palasyo. Bawat numero, bawat graph, bawat salita ay pinag-isipan niya ng mabuti. Ito ang kanyang tiket pabalik, ang kanyang pagbangon. At sa gitna ng lahat ng ito, isang imahe ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Ang ngiti ni Liana, ang sinserong pag-aalala sa mga mata nito. Naging inspirasyon niya ito. Kailangan kong patunayan sa kanya, sabi niya sa sarili, na hindi ako ang mayabang na lalaking nakilala niya noong unang araw. Para mas maintindihan ng kliyente, binuksan niya ang kanilang official website. Villanueva Foundation for Education. Maganda ang pangalan, mukhang kagalang-galang. Nag-click siya sa About Us page. Nakasulat doon ang misyon nila. Tulungan ang mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante sa larangan ng engineering at technology. Isang bagay sa loob niya ang humanga. Para mas makilala pa sila, nagpunta siya sa gallery ng mga litrato, mga event, mga nagtapos na scholar, at isang section naman na may titulong Scholar of the Year. Kinlik niya ito. Isang malaking litrato ang lumabas, isang pamilyar na mukha, isang napakapamilyar na mukha na nagpangiti sa kanya kanina lang. Si Liana. Nakangiti ito ng napakatamis sa kamera, hawak ang isang plaque ng karangalan. At sa tabi nito, nakaakbay ng may pagmamalaki, ay ang matandang lalaki mula sa tech center. Ang matandang lalaki na naging dahilan ng kanyang pagbagsak, si Don Ramon Villanueva. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang paghinga niya ay biglang bumigat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa caption sa ilalim ng litrato. Liana Cruz, ang ating scholar ng taon, kasama ang ating founder na si G. Ramon Villanueva. Napahigpit ang hawak ni Marco sa mouse. Ang mga buto sa kanyang daliri ay halos lumabas. Isang malakas na tunog ng pag-click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na cubicle. At pagkatapos, ang lahat ng alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ngunit ngayon, ang lahat ay may bahid ng lason. Ang pag-abot ni Liana ng kapote? Hindi yon kabaitan. Iyon ay pangungutya. Ang pagdala niya ng pagkain sa bodega? Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pagmamaliit. Ang paggamot sa kanyang sugat. Ang paghipan dito, ang pagdampi ng kanyang mga daliri. Napapikit si Marco sa sakit. Hindi sakit ng sugat, kundi sakit ng kataksilan. Lahat ay isang palabas. Isang malaking, nakakainsultong palabas para lalo siyang ipahiya. Planado ang lahat. Siguradong inutusan siya ng matandang yon para bantayan ang kanyang bawat kilos, para pagtawanan siya sa kanyang likuran. Ang koneksyon na naramdaman niya, ang mga pangarap na ibinahagi nila, lahat kasinungalingan. Tumayo siya. Ang dugo niya ay kumukulo sa galit.
na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi na niya kailangang tapusin ang presentasyon. Alam na niya kung para saan ito. Isa lang itong paraan para muli siyang ilagay sa entablado at pagkatapos ay muling ibuwal. Mabilis siyang lumabas, ang bawat hakbang ay mabigat. Alam niya kung saan hahanapin si Liana. Sa bench. Ang bench kung saan sila nag-usap, ang bench kung saan siya nagsimulang magtiwala. Nandoon nga ito, nagbabasa ng libro, naghihintay. Nang makita siya nito, isang ngiti ang nagsimulang mabuo sa mga labi nito. Isang ngiti na ngayon, para kay Marco, ay mukhang ngiti ng isang demonyo. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ipinakita ang litrato sa screen at itinapat ito sa mukha ni Liana. Ang ngiti ni Liana ay unti-unting naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. "Ano to, Liana?" tanong ni Marco. Ang boses niya ay mahina, nanginginig at puno ng lason. "Kasama ka rin ba sa plano nila para pahiyain ako?" Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata nito. Bumuka ang bibig nito para magsalita, pero walang salitang lumabas. Tanging isang mahinang pag-iling. Para kay Marco, ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Akala ko iba ka," sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pagkadismaya. "Pero pare-pareho lang pala kayo." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Liana na nakatulala. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hawak ang librong nahulog mula sa kanyang mga kamay. Iniwan niya ito kasama ang durog na tiwala na namamagitan sa kanila. Ang mga salita ni Marco ay parang mga piraso ng bubog na tumusok sa puso ni Liana. Naiwan siyang nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang tanong nito, "Kasama ka rin ba sa plano nila?" ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano niya naisip ang ganoong bagay? Paano naging isang plano ng pagpapahiya ang simpleng pagtulong? Umuwi siyang tulala. Ang hapunan ay walang lasa. Ang mga tanong ng kanyang mga magulang kung bakit siya matamlay ay sinagot lang niya ng pilit ng ngiti at isang pagod lang po sa school. Sa kanyang kwarto, sinubukan niyang tawagan si Marco. Ring lang ito ng ring, hanggang sa marinig niya ang boses ng operator. Sinubukan niyang mag-text. "Marco, mali ang iniisip mo. Mag-usap tayo." "Scene!" Walang reply. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Tito Ramon. Siya ang makakasagot kung bakit ganito na lang ang galit ni Marco sa mundo. Nanginginig ang mga kamay na idinial niya ang numero nito. Sinagot nito sa pangalawang ring. "Apo, napatawag ka. Gabi na ah." Tito." Nabasag ang boses ni Liana at hindi na niya napigilan ang paghikbi. "May problema po." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aakusa ni Marco, ang litrato, ang sakit sa mga mata nito. Sa kabilang linya, tahimik lang na nakinig si Don Ramon. Nang matapos siya, isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. "Liana?" Mahinahon nitong sabi. Minsan, ang galit ng isang tao ay hindi tungkol sa kasalukuyan. Madalas, ito ay isang sugat mula sa nakaraan na hindi pa naghihilom. Bago mo siya husgahan, subukan mo munang alamin ang pinanggagalingan ng sakit na yan. Ang mga salita ni Don Ramon ay parang isang ilaw sa kanyang naguguluhang isip. Tama ito. May mas malalim na dahilan at kailangan niya itong malaman. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa bench, nagpunta si Liana sa library ng universidad. May kaibigan siyang kumukuha ng business administration na mahilig magbasa ng mga lumang business journals. Si Karen. "Karen, kailangan ko ng tulong mo." Sabi ni Liana, inilapag ang isang pirasong papel na may pangalang Reyes. "May alam ka bang kumpanya o negosyante na may ganitong apelyido na nalugi? Siguro mga 10 o 15 taon na.
ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Karen. Medyo mahirap yan, pero sige, tingnan natin. Inabot sila ng ilang oras, paglilipat ng mga pahina ng makakapal at maalikabok na libro, pag-type ng mga keywords sa digital archive, at nang malapit ng sumuko si Liana, isang sigaw ang narinig niya mula kay Karen. Eto na yata! Tinuro ni Karen ang isang article sa screen ng computer. Ang headline, Reyes Construction, idineklarang bangkarote. Ang petsa, 12 taon na ang nakalipas. Binasa ni Liana ang buong artikulo. Tungkol ito sa isang promising na construction firm na biglang bumagsak. Ang dahilan, na estafa umano ng sarili itong business partner sa isang malaking proyekto. Ang partner ay tumakas dala ang milyon-milyong piso. Iniwan ang pamilya Reyes na baon sa utang at kahihiyan. At sa dulo ng artikulo, nakasulat ang pangalan ng business partner, David Lim Sr. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. David Lim? Ang parehong apelyido. Hindi kaya. Mabilis niyang hinanap sa social media ang pangalan ni David Lim, ang karibal ni Marco. Sa isa sa mga litrato nito, kasama nito ang isang mas matandang lalaki sa isang party. Ang caption, Happy Birthday Dad! My inspiration, David Lim Sr. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang pagkukunwaring awa ni David, ang mga tip nito kay Marco, ang pag-akbay na parang kaibigan. Hindi iyon tulong, iyon ay laro ng isang ahas. Ginagamit ni David ang nakaraan para sirain ang kasalukuyan ni Marco. Ginagatungan nito ang galit at kawalan ng tiwala ni Marco para itulak ito sa kapahamakan at ang presentasyon sa Villanueva Foundation. Isa itong patibong. Isang matinding takot ang bumalot kay Liana. Takot para kay Marco. Kailangan niyang sabihin ito sa kanya. Kailangan niyang balaan siya. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at patakbong lumabas ng library. Dinial niya ang numero ni Marco habang tumatakbo. Diretso sa voicemail, dinial niya ulit. Voicemail pa rin. Nang malapit na siya sa text center, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Si Marco. Nakatalikod ito, ngunit kilala niya ang tindig nito. May inaabot itong isang brown envelope sa isang lalaki na pamilyar sa kanya. Isa sa mga sales manager ng pinakamalaking kakompetensya ng kanilang kumpanya. Kuha ang litrato mula sa malayo, tila patago. Ang puso ni Liana ay tila hinila pababa sa kanyang sikmura. Hindi maaari. Ito na ang patibong. At nahulog na si Marco dito. Ang galit ni Marco kay Liana ay naging gasolina niya. Hindi na siya bumalik sa paghahanda ng presentasyon. Para saan pa? Isa lang itong malaking biro. Habang nakaupo siya sa kanyang cubicle, nag-iisip kung paano siya magre-resign ng may kahit kaunting dignidad. Lumapit si David. Bro, mukhang problemado ka ah? Tanong nito. Umupo sa gilid ng kanyang mesa. Tungkol ba yan sa presentasyon? Kaya mo yan? Hindi na to tungkol sa presentasyon, David. Mapait na sagot ni Marco. Laro lang pala lahat ng to. Anong ibig mong sabihin? Nagkunwaring naguguluhang tanong ni David. Hindi na napigilan ni Marco. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging scholar ni Liana, ang koneksyon nito kay Don Ramon. Ginagawa nila akong tanga, David. Isang seryosong ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni David. Umiling-iling ito. Grabe, hindi ko akalain. Akala ko pa naman mabait yung babaeng yun. Huminto ito sandali na parang may malalim na iniisip. Marco, makinig ka. Kung totoo yan, kailangan mo ng alas. Isang bagay na hahawakan mo para hindi ka nila basta-basta matatatanggal. Anong alas? May kilala ako, sabi ni David. Inilapit ang muka. Isang consultant. Gusto niyang makita yung preliminary data ng Model X natin. Walang masama. Data lang naman.
pero bibigyan ka niya ng malaking pera para dito. Isipin mo, insurance mo yon. Kung tanggalin ka nila, may panimula ka. Nag-alinlangan si Marco. Iyon ay pagtataksil sa kumpanya. Ngunit ang isip niya ay puno ng lason. Ang kumpanyang ito ang unang nagtapon sa kanya sa bodega. Ang kumpanyang ito ang nagbigay daan sa Villanueva Foundation na paglaruan siya. Ano pa ang utang na loob niya? Sige, mariin niyang sabi. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ni David. Nagprint siya ng ilang dokumento na ibinigay sa kanya ni David, mga pekeng data, ngunit mukhang kapani-paniwala. Inilagay niya ito sa isang brown envelope. Kinagabihan, nakipagkita siya sa consultant sa isang parking lot. Isang mabilis na palitan lang. Ang envelope para sa isang makapal na supot ng pera. Habang naglalakad pabalik, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sinabi niya sa sarili na ito ang tamang gawin. Kinabukasan, ang katahimikan bago ang bagyo. Nasa bodega si Marco, naghihintay sa kung anong susunod na mangyayari nang 2 security guard ang lumapit sa kanya. Marco Reyes, pinapatawag ka sa boardroom. Alam na niya. Pagpasok niya sa boardroom, nandoon silang lahat. Si Sir Alfred, ang mga big boss, at nakatayo sa tabi ng projector screen, si David, na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sa screen, isang litrato. Ang litrato niya habang inaabot ng brown envelope kagabi. Marco, paano mo nagawa to sa amin? Sabi ni David, ang boses ay puno ng pekeng pagkadismaya. Sa akin? Matapos kitang subukang tulungan. Anong? Si Marco ay natulala. Tiningnan niya si David. Ang taong inakala niyang kakampi. Doon niya nakita sa mga mata nito ang totoong kulay. Isang malamig, mapanlinlang na tagumpay. Siya ang nag-set up ng lahat. Para maging malinaw ang lahat, sabi ni Sir Alfred, ang boses ay matigas na parang bato. Ipinagbenta ni Mr. Reyes ang classified company data sa ating kalaban. At base sa impormasyong ibinigay sa amin ni David, may posibilidad na ginawa niya ito sa utos ng Villanueva Foundation bilang paghihiganti. Ang koneksyon niya sa kanilang scholar na si Miss Liana Cruz ay masyadong malaking koinsidensya. Gumuho ang mundo ni Marco. Hindi lang siya isang traidor. Isa siyang kasabwat sa isang katang-isip na sabwatan. You're fired, Reyes, sabi ng isa sa mga boss. Umalis ka na bago pa kami tumawag ng pulis. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Paano niya ipagtatanggol ang sarili? Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Naglakad siyang parang zombie palabas ng boardroom, palabas ng gusali. Dala ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Sa labas, bumubuhos na naman ang ulan. At sa gitna ng ulan, nakatayo si Liana, naghihintay. Basang-basa na ang kanyang buhok at damit. Marco? Tawag nito, sinubukang lumapit. Pero nang makita siya ni Marco, ang lahat ng sakit, galit at pagkadurog ay nagsama-sama sa isang tingin ng matinding pagkamuhi. Masaya ka na? Malamig niyang sabi, bawat salita ay may bigat ng ulan. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Nilagpasan niya ito at naglakad sa gitna ng malakas na ulan. Isang eksenang pamilyar. Noong una, siya ang hari na nagtaboy sa isang pulubi. Ngayon, siya ang basang sisiw, ang talunan, na walang direksyong pupuntahan. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, ibinagsak niya ang kahon sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napaupo siya sa sahig, basang-basa, nilalamig, at nag-iisa. Nakatanggap siya ng huling email mula sa kumpanya. Ang kanyang termination notice. Opisyal na. Wala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pangarap, ang kanyang pangalan, ang tiwala niya sa tao, at ang babaeng nagsimula na siyang mahalin. Gumuho siya. Doon, sa gitna ng sahig ng kanyang madilim na apartment, sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, humagulgol si Marco Reyes na parang isang batang nawawala. Ang lamig ng ulan,
ay walang-wala kumpara sa lamig ng mga salita ni Marco. Masaya ka na. Ang tanong na yon ay sumunod kay Liana hanggang sa pag-uwi niya. Isang multo na bumubulong sa kanyang tainga. Nasaktan siya. Oo, umiyak siya nang makapasok sa kanyang kwarto. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, isang ibang emosyon ang pumalit sa sakit. Galit. Hindi galit kay Marco, kundi galit para sa kanya. Galit sa kawalang katarungan. Galit kay David Lim. Hindi siya papayag na ito ang maging katapusan. Hindi niya hahayaang sirain ng isang makasariling tao ang buhay ng iba. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kung ang teknolohiya ang ginamit para sirain si Marco, teknolohiya din ang gagamitin niya para iligtas ito. Magdamag siyang nagtrabaho. Ang tanging liwanag sa kanyang kwarto ay mula sa screen ng laptop. Ang tanging tunog ay ang mabilis na pag-type ng kanyang mga daliri. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa klase. Data recovery, network analysis, digital forensics. Ang litratong ipinadala sa kanya ang kanyang naging panimula. Sinubukan niyang i-trace ang pinagmulan nito, ang digital footprint na iniwan nito. Walang nangyari, masyadong malinis. Isang burner phone, pero hindi siya sumuko. Kung hindi niya mahanap ang ebidensya sa labas, hahanapin niya ito sa loob. Ang kahinaan ng lahat ng mayayabang na tao ay ang kanilang pagiging kampante. Siguradong may iniwang bakas si David sa sistem ng kumpanya. Gumamit siya ng isang recovery software na kaya niyang i-access bilang isang student intern sa isa sa mga tech shop doon. Tiniyak niya ang kanyang target. Ang mga na-delete na files at communication logs mula sa computer ni David. At doon, sa gitna ng libu-libong basurang files, nakita niya ito. Isang series ng mga email headers na na-delete. Ang mga petsa ay nagsimula ilang linggo na ang nakalipas. Ang tatak ng oras ay palaging gabi, sa labas ng office hours. At ang kausap, isang email address mula sa domain ng kanilang kakompetensyang kumpanya. Ang parehong kumpanya kung saan nagtatrabaho ang lalaking nasa litrato kasama ni Marco. Walang laman ang mga email, tanging ang subject line, petsa, at ang mga pangalan ng nagpadala at pinadalhan. Ngunit sapat na ito. Sapat na ito para patunayan na may ugnayan si David sa kalaban bago pa man mangyari ang lahat. Sapat na ito para magtanim ng duda. Kinuha niya ang kanyang laptop, hindi na nag-abala pang magsuklay at lumabas ng bahay. Alam niya kung saan pupunta. Nakarating siya sa tapat ng apartment ni Marco. Madilim. Tahimik. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas. Umalis ka na. Isang mahinang boses ang narinig niya mula sa loob. Basag at walang buhay. Marco, ako to, si Liana. Sabi niya. Idinikit ang kanyang bibig sa pinto. Pakinggan mo muna ako. Kahit ngayon lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron, giit niya. Tungkol kay David Lim, tungkol sa pamilya niya, at sa pamilya mo. Isang mahabang katahimikan. Alam kong galit ka sa akin, sabi ni Liana. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ginagamit ka lang niya. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa loob. Tapos katahimikan ulit. Akala niya ay hindi na ito kikilos. Ngunit pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, dahan-dahang umikot ang doorknob. Bumukas ang pinto. Ang Marco na nasa harap niya ay aninuno na lang ng dating Marco. Magulo ang buhok, mapungay ang mga mata na may maitim na bilog sa ilalim at amoy alak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakita ni Liana ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata nito nang marinig ang pangalan ni David. Pinapasok siya nito. Ang apartment ay madilim at magulo. Umupo si Marco sa sahig habang si Liana ay inilapag ang laptop sa maliit na mesa. Ano to? Tanong ni Marco. Ipinakita sa kanya ni Liana ang lahat. Ang article tungkol sa pagkalugi ng Reyes Construction. Ang litrato ni David
kasama ang ama nito, si David Lim Sr. at ang mga na-recover niyang email headers. Habang tinitingnan ni Marco ang mga ebidensya sa screen, unti-unting nagbago ang anyo niya. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng pagkalito, tapos pagkabigla, at sa huli, isang mabagal na kumukulong galit. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang mga tulong ni David, ang perpektong tiyempo ng lahat. Ang hayop, mahinang bulong ni Marco. Nakakuyom ang mga kamao. Ginawa niya akong tanga. Hindi. Mabilis na sagot ni Liana. Lumuhod sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mata. Ginawa kanyang biktima. Magkaiba yon. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Marco si Liana. Talagang tiningnan siya. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang determinasyon sa kanyang mukha. Itinaya nito ang lahat para sa kanya. Kahit na matapos niya itong saktan at itaboy. Liana, bakit? Tanong niya. Ang boses ay basag. Bakit mo to ginagawa? Dahil naniniwala ako sa'yo. Simpleng sagot nito. Dahil nakita ko ang totoong ikaw sa likod ng pader na binuo mo. At dahil ayokong manalo ang kasamaan. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader sa puso ni Marco ay gumuho. Sama-sama nilang pinag-aralan ang mga detalye. Kulang pa ito, sabi ni Marco. Ang utak ay nagsisimula ng gumana ulit. Kailangan natin ng mas matibay, isang bagay na hindi niya matatatanggi. Nag-scroll sila sa mga email. May isang huling email sa listahan, ang pinakabago. Ang subject, Final Details, VF Presentation. Nagkatinginan sila. Ang presentasyon, sabay nilang sabi. Ito ang huling hakbang ng plano niya, sabi ni Marco. Gagamitin niya ang presentasyon bukas para makuha ang tiwala ng Villanueva Foundation para selyuhan ang posisyon niya bilang manager. Siguradong may gagawin siya para isara ang deal sa kalaban pagkatapos. Isang ideya ang biglang nabuo sa isipan ni Liana. Isang mapanganib ngunit napakatalinong ideya. Marco, anong oras ang presentasyon bukas? 10 am. Kailangan nating makapasok doon, sabi ni Liana. At kailangan natin ng ebidensya na manggagaling mismo sa kanya. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Handa ka na bang lumaban? Tumingin si Marco sa mga ebidensya sa laptop. Tumingin siya kay Liana, ang babaeng hindi sumuko sa kanya. Tumango siya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, isang bagong liwanag ang nagsimulang magniningas sa kanyang mga mata. Oo, oras na para bawiin ang lahat. Ang conference room ay puno ng mga taong naka-corporate attire. Lahat ay nakikinig ng mabuti. Sa entablado, sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng mga sales projection, nakatayo si David Lim. Kumpiyansa, mahusay magsalita. Kaakit-akit, perpekto siya sa papel ng susunod na manager. Naramdaman ni Liana ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay habang nakatayo sila sa madilim na sulok sa likod ng kwarto. Si Don Ramon Villanueva, bulong ni David sa mikropono, ay hindi lang isang kliyente, isa siyang institusyon, at ang tiwala ng isang institusyon ay hindi basta-basta nakukuha. Ito ay pinaghihirapan. Napangisi si David, ito na ang kanyang sandali. Kaya naman ipinapangako ko, sa ilalim ng aking pamumuno. Hindi lahat ng pangako ay totoo. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagsasalita. Ang boses ni Marco. Lahat ng ulo sa kwarto ay napalingon sa likod. Ang katahimikan ay biglang naging bulungan. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ni David mula sa pagiging kumpiyansa, naging pagkabigla at mabilis na naging galit. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Sir Alfred tumatayo. Marco Reyes, you are trespassing. Security! 2 guard ang nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang tuhod. Ito na yon. Ngunit bago pa man sila makalapit,
Isang kamay ang itinaas sa ere. Ang kamay ni Don Ramon Villanueva. Tumigil ang lahat. Tumingin si Don Ramon sa kanila. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may bigat. Pagkatapos, maran itong tumango. Isang beses lang, isang senyales. May kailangan lang po kaming linawin, sabi ni Liana, humakbang pasulong. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumitibay. Tungkol sa tiwala na binanggit ni Mr. Lim. Ito na ang pagkakataon niya. Habang si Liana ay kinakabit ang kanyang laptop sa projector, naramdaman ni Marco ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang mga mapanghusgang mata na dati niyang kinatatakutan, ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Nagsimula po ang lahat sa isang kasinungalingan, sabi ni Liana. Sa screen, lumabas ang mga na-recover niyang email headers. Ito po ang communication log sa pagitan ni David Lim at ng isang manager mula sa kumpanyang kalaban natin. Nagsimula ito bago pa man ako maakusahan ng paninira. Nakita ni Marco ang pamumutla ni David. That's fabricated. Peke yan. Kung peke po ito, mahinahong sagot ni Liana. Bakit po nag-match ang IP address na ginamit sa mga email na ito sa personal na tablet na laging dala ninyo, Mr. Lim? Isang malakas na ang narinig mula sa mga manunood. Hindi pa yan tapos, sabi ni Marco. Humakbang sa tabi ni Liana. Ito na ang kanyang parte. Tumingin siya hindi sa mga boss, kundi direkta kay Don Ramon. Ang galit sa akin ni David ay hindi lang tungkol sa posisyon. Sabi niya, mas malalim pa po doon. Sa screen, ipinakita ni Liana ang lumang news article. Ang apelyido ko po ay Reyes. Ang aking ama, si Antonio Reyes, ang nagmamay-ari ng Reyes Construction. Isang kumpanyang bumagsak dahil niloko ng kanyang pinagkakatiwalaang business partner. Huminga ng malalim si Marco. Ang business partner na yon ay ang ama ni David, si David Lim Sr. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. Lahat ng mata ay napunta kay David, na ngayon ay parang isang hayop na na-corner. Mga sinungaling, sigaw ni David, na wala na ang lahat ng pagiging kalmado. Gawa-gawa niyo lang yan para siraan ako. Kinasabot mo yang scholar ng matandang yan para makabalik ka. Kung gawa-gawa lang ito, David, bakit mo ako inutusan na mag-abot ng envelope sa kalaban? Mariing tanong ni Marco. Bakit mo ako binigyan ng pekeng data? Dahil alam mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang sakit ng nakaraan para sirain ang kinabukasan ko. Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ni David, ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Wala kayong patunay. Ang pag-amin mo ngayon, bulong ni Marco, ay sapat na. Natigilan si David. Huli na nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Sa sobrang galit, umamin siya nang hindi niya namamalayan. Bumagsak ang balikat ni David sa pagkatalo. Tapos na ang laro. Ngunit para kay Marco, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Don Ramon Villanueva. Naglakad siya palapit dito, hindi bilang isang empleyado, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang tao. Yumuko siya ng malalim. Ginoo, sabi niya, ang boses ay malinaw at puno ng sinseridad na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala po akong hinihiling na kapalit. Hindi ko po ito ginawa para makabalik sa trabaho. Nais ko lang pong humingi ng tawad sa paraan ng pagtrato ko sa inyo, sa aking kayabangan at sa aking pagkabulag. Patawad po. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng pagsisisi at paglaya. Ang buong kwarto ay tahimik. Lahat ay naghihintay. Tumayo si Don Ramon mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan itong naglakad palapit kay Marco na nanatiling nakayuko. Huminto ito sa mismong harapan niya. Itinaas nito ang kamay at ipinatong sa balikat ni Marco. Tumingala si Marco. Nakita niya ang mga mata ng matanda. Walang galit, walang awa. Tanging pag-unawa. Tumayo ka, iho.
sabi ni Don Ramon. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. May mas mahalaga tayong pag-uusapan. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila isang mabilis na panaginip para kay Marco. Si David Lim ay agad na inescort palabas ng mga security guard, kasama si Sir Alfred, na ngayon ay namumutla dahil sa kahihiyan. Ang kontrata sa Villanueva Foundation ay kinansela. Ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng isang mahinang palakpakan habang si Marco at Liana ay naglalakad palabas ng conference room. Kasunod, si Don Ramon. Dinala sila ni Don Ramon hindi sa isang opisina, kundi sa isang maliit na coffee shop sa labas ng gusali. Doon, sa gitna ng amoy ng kape, hinarap niya si Marco. Ang pagkakamali ay aral, Marco. Simula ni Don Ramon habang hinahalo ang kanyang kape. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon. At ang pagbangon na ipinakita mo kanina, ang pagpapakumbaba mo, ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong sales record. Salamat po, Ginoo, sabi ni Marco. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Huwag mo na akong tawaging Ginoo, Tito Ramon, gaya ng pagtawag ni Liana. Ngumiti ito. Hindi kita maibabalik sa dati mong trabaho, Marco, dahil naniniwala akong hindi ka na para doon. May iba akong alok para sa'yo. Napakunot ang noo ni Marco. Nakita mo ang Capitec, di ba? Tanong ni Don Ramon. Tumingin kay Liana. Binili ko ang tindahan na yon. Gusto ko itong palakihin. Gawing isang training center para sa mga kabataang tulad mo na may pangarap, pero walang pagkakataon. Isang lugar na may puso. Kailangan ko ng isang taong mamamahala dito. Isang taong alam ang halaga ng isang pagkakamali. At higit sa lahat, alam ang halaga ng isang pangalawang pagkakataon. Natigilan si Marco. Hindi isang magarbong posisyon, hindi isang malaking sahod, kundi isang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na may tunay na kahulugan. Isang pagkakataon na maging tulay sa iba, sa halip na magtayo ng pader. Tumingin siya kay Liana. Nakita niya ang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting nagsasabing, ito na yon. Tumingin siyang muli kay Don Ramon. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang isang mentor. Isang malaking karangalan po, Tito Ramon, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, iniwan sila ni Don Ramon. Naiwan si Marco at Liana na magkasama, tahimik na nakaupo habang pinapanood ang pagdaan ng mga tao sa labas. Liana, basag ni Marco sa katahimikan. Sorry, sabi niya. Tumingin ng diretso sa mga mata nito. Sa lahat ng nasabi ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko, patawarin mo sana ako. Inabot ni Liana ang kanyang kamay at pinisil ito. Matagal na kitang pinatawad, Marco. May isa pa akong gustong sabihin. Huminga siya ng malalim. Nung una, ang gusto ko lang ay ang posisyon, ang pera, ang pagkilala. Pero nitong mga nakaraang araw, isa lang ang gusto kong makuha. Ang tiwala mo. Ang ikaw. Isang nga ang ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Akala ko hindi mo nasasabihin. Sa gitna ng coffee shop, sa harap ng maraming tao, dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha kay Liana. At doon, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa lahat ng pag-asa ng hinaharap. Ilang buwan nang lumipas, ang Capitec ay hindi na isang maliit na tindahan. Isa na itong masiglang hub kung saan ang mga kabataan ay abala sa pag-aral mag-assemble ng computer, magsulat ng code at mangarap. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Marco, hindi na nakasuot ng mamahaling polo, kundi isang simpleng t-shirt na may logo ng Capitec. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng pasensya at tuwa habang tinuturuan ng isang grupo ng mga estudyante. Sa isang sulok, abala si Liana sa pag-setup ng isang bagong training module.
Part-time job niya ito habang tinatapos ang kanyang pag-aaral. Nang matapos ang araw, magkasama silang umupo sa isang bench sa labas, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang parehong bench kung saan sila unang nag-usap ng totoo. Inakbayan siya ni Marco. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" tanong ni Liana. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. "Salamat sa ulan noong araw na yon." Ngumiti sila pareho. Ang ulan na nagsimula ng lahat. Ang ulan na nagdala ng pagbagsak. Ngunit siya ring nagdilig sa mga butil ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig. Natagpuan nila hindi lang ang tagumpay, kundi ang kahulugan. At sa mundong puno ng kumikinang ngunit walang kaluluwang teknolohiya, iyon ang pinakamahalagang pamana sa lahat.